Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw noon ngayon at kailanman, buhay at di mamamatay. Kaya't pasubali patuloy niyong hanapin at masumpungan upang ganap niyo siyang maramdamang siya'y buhay na buhay. Sa inyong mga karamdaman, walang berang asahan, maliban siyang tunay na manggagamot at kagalingan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Jeremias, sinabi ni Yahweh, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya't marapat lamang na walang ibang pagtiwala ang lubos, kundi ang Diyos na nagbibigay buhay, nagpapasiglat, nagpapaalab ng pag-ibig kanino man. Kaya't ang pasubali patuloy na hanapin siya at inyong mararamdaman kung paano siya lumingap, magmahal at magbigay lakas. Sa bawat araw, siya ang kasiglahan, siya ang kagalakan, sa kanya magmumula ang kapayapaan. Pag-asa sa kanya'y ibigay at patuloy niyang bubuhayin habang kayo'y nabubuhay. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Mula kay Lucas. May ilang nagsabi sa kanya ng ganito,
Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang mga alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo ay patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin ng kasakasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang kinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Kung masusumpungan lang ng tao ang lahat ng kagandahang loob, kabutihang loob ng Ama, wala nang magmimithing magbilang tao pa siya. Sapagkat yaon ang kanyang mga tinagong lihim sa mga anak niyang na sa sanlibutan ang pakay at layunin. Subalit, ang lihim niyang iyan ay nasusumpungan ng mga anak niyang kumikilalang tuwiran. Paano nga ba makikisalamuha ang tao? At paano nga ba ito ginagawa? Sa pakikitungo sa kapwa, iba't ibang pakikitungo. Subalit wika nga maliwanag, kung kapiling mo ang Kristo, anong ikababahala mo? Anong ikalulumbay mo? Samantalang kasama mo siya, bakit ka nga naman mag-aayuno? Samantalang kasama mo siya, ang dulot niya ay kaaliwan, kagalakan, kasiyahan, kapayapaan. Kaya't ang kaaliwang ito ang dapat makamtan ng mga tao, ng lahat ng mga anak niya. Sa paninimdim mo, siya ang sigla, siya ang saya, siya ang ligaya. Sa kawalan mo, siya ang kapunuan, siya ang magbabahagi kung anong wala ka. Sa iyong kahirapan, siya ang iyong ginhawa, siya ang iyong galak, siya ang iyong ligaya. Kaya't kay sarap niyang kapiling, wika nga ng Ama. Masarap akong kapiling, mga anak na minamahal ko, sapagkat sa akin ang buhay, sa akin ang sigla, sa akin ang lahat ng mabuti. Kaya't kung kayo'y dumaranas ng paninimdim, ano ang dapat gawin? Yamang tinatawagan niyong Panginoon ko ang Hesukristo. Halina't ako'y aliwin at samahan mo. Kaya't kung kapiling niyo sa tuwina ang Espiritu Santo, anong paninimdim na mabubuo sa puso niyo? Dumaratal man ito kung magkaminsan bilang kayo'y tao, subalit dagling pinaparam ng Diyos na totoo. Sapagkat ang dulot niya ay kaaliwan at kagalakan sa mundo, kaya't ang sinumang nakikis at nakikisama sa tunay at tapat niyang pag-ibig, nararamdaman kung papaano siya kumilos na ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kailanman ay hindi magpapanagpo ang lumang ugali at bagong ugali. Kaya kailangan, kapag binago ka ng paghahari ng Ama, talikdan mo na't kalimutan ang lahat ng unang hindi nararapat sa ugaling gawa bilang tao. Doon makapananahan ang maraming bagay na kaloob na ikatutuwa at ikagagalak, yaong espiritong di nakikita, ngunit nagpapaalab ng pag-ibig, nagpapasaya, nagpapasiglat, tumatanglaw sa nadidimlan. Kaya't ang kaisa ng Ama ay kaisa ng anak, at ang kaisa ng anak at Ama, kaisa ng Espiritu niya.
Halina kayo, mga minamahal ko, walang ibang susungan at lalapitan na magdudulot ng pinakamainam maliban ng Diyos Ama lamang sa pamamagitan ng Diyos Anak at sa patnubay ng Espiritu Santo. Walang taong di marunong lumuha, walang taong hindi marunong malumbay. Subalit ang luha at lumbay, pinaparam ng Amang, kapiling ay anak sa patnubay ng Espiritong Banal. Pagharian kayo, mga minamahal ko, Nekkarameneyahanam, Nekkarameneyahanam, Nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kami, mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin nang ako'y hatulan ninyo o alinmang hukuman ng tao, ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumagabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa tatanggap ng papuring na uukol sa Kanya mula sa Diyos. Mga kapatid, para sa inyong kapakinabangan, huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki naman ang isa at hamakin naman ang iba. Ano ang kahigitan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng mga ito'y nasa inyo'y kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo pinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Kaya nga't maliwanag ang kaloob ng Ama, binigay ng libre, pinamamahagi ng libre, pinagkatiwala sa iyo bilang binahaginan niya, pakingdapatin mong tupding na mainam, tuparin na may kainaman, mabuting layunin, mainam na hangarin. Sapagkat ang dulot ng Ama, tunay na kaybuti sa bawat anak niya. Kaya't ang sino mang kumikilala tapat na nakikisa sa kanyang espiritu, nagagawa nilang marapat at natutupad nilang dapat nang naayon sa kalooban ng Ama at di nang ganang naayon sa kanilang sarili. Kaya't ang tumatalim at sumusunod ng tapat sa Kanya, nararamdaman ang Kanyang paghahari, nakikita ang Kanyang paglingap at pagtupad sa bawat isa. Kaya nga, kung minsan palagay mo sa sarili mo'y mahina ka, ngunit napalalakas ka ng Diyos na sumasayo. May karamdaman ka, subalit napagtitibay ka ng Diyos na tinanggap mo. May karamdaman ka, ngunit di ka nagugupo nito sapagkat ang Espiritu ng Ama ang nagpapagtatag, nagpapatibay ng katauhan mo. Kaya't magalak kayo at magpuri kayong mga pinagtibay sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama upang lasapin, namnamin nyo ang mabuting kaloob niya sa bawat isang tumanggap at sa Kanya'y kumilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, Nekkarameneyahanam, Nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon, saan ba ang kagalakan na nararamdaman? At saan din ba ang kalumbayan na nararamdaman? Hindi ba't sa puso? Hindi sa nguso, sa puso. Kaya't kung nakakadama na kayo ng kalumbayan, hilingin nyo na sa Amang inyong tinatawagan na kayo'y aliwin at patatagin man din. Sapagkat hindi ito Kanya, kundi ito'y paggapi at pag-agaw ng damdamin ng Kanyang kalaban upang ugupo at gupuin ang katauhan. Kaya't kung kayo'y kumikilala at nakikilala nyo siya, alam nyo kung paano kayo laruin ni Satanas. At alam nyo rin
kung paano kayo makikinabang at pinakikinabangan nyo ang handog at kaloob na mabuti ng Ama at Ama na pinakamabuti sa inyo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubusan, galak sa kalooban, manahang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, napakabuti ng Panginoon. Mula sa mga ngaral, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Kaya ang kapakinabangan na natanggap ng bawat isa, yaong buhay na pahiram, ang espiritong mas mahalaga sa lahat ng bagay na natamo ng mga tumanggap na, pagkukulang pansin at paglaanan ng oras at panahon kung paano kayo tuturuan at kung paano kayo patuloy na matututo. Sapagkat ang Diyos ng katotohanan, walang maliw sa paghandog, sapagkat lahat ng nagaganap sa kanyang mga anak, saksi siya sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag ikay nasa pagkatao, pilit mong nilalabanan ang iyong pagkatao, subalit dumarating pa rin ang pagkatao mo. Kaya't upang wag manaig ang pagkatao, anong dapat hilingin sa Ama? Panginoon ko at Diyos ko, Amang walang hanggan ang kapangyarihan, pangibabawin mo ang iyong espiritu at ang kapangyarihan mo ang manahan at maghari sa aking damdamin at wagang kalooban ko. Ang kapangyarihan mong aliwin ang puso ko, palakasin ang katawan ko, pagalingin ang karamdaman ko, payapain ang isip ko, sidlan ng unawa ito at matutunan ko ang para sa iyo, wag lamang ang para sa mundong ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sino bang tao ang walang pangarap? Kaya't isama niyo sa pangarap niyo, ang kayo ay makapakinabang sa Espiritu ng Ama. Pangarapin niyong maramdaman niyo siyang lubos, makatahan siya sa inyo, at maging templong tahanan niya ang lupa niyong katawan. Sapagkat wala nang ibang magbibigay lakas at sigla sa dumaratal na panghihina kung magkaminsan bilang tao, sa dumaratal na lumbay na kalooban sa dumaratal na bilang tao, sapagkat walang hahawi ng dilim, maliban siya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya, masaya ba kayo? Ang saya ng tao kapag kapiling ang Kristo. Kaya't habang kapiling mo at kasama mo, ay damang-dama mo kung paano aliwin ka't arugain nang di mo nakikitang Diyos mo. Kaya nga, katakataka ba na sa kabila ng kung minsan may luha ang mata mo, bakit nangingibabaw ang paghahari ng Ama dahil kapiling mo siya? Sa pamamagitan ng Espiritu niya, halina kayo, paaliw kayo sa Kanya. Huwag kayong paaliw sa mundo at pagkataong kaaliwan, kundi sa pamamagitan ng Espiritong walang maliw, sigla't lakas na kailangan makakamtan ng nakikisa sa kanyang katotohanan. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos?
Oh, mahina pa ba kayo? May sakit pa ba kayo? Sapagkat kung inaari niyong kapiling niyo ang Diyos, kasama niyo ang Diyos, ibibigay niyo na sa Kanya lahat ng nararamdaman niyo. Ipagkakatiwala niyo na sa Kanya lahat ang mga kagulumihanan niyo. Ibibigay niyo na sa Kanya lahat ang di niyo kaya sapagkat Siya ang makakakaya nito. Pakukuhan niyo na sa Kanya ang alalahanin niyo at pagdaramdam ng puso niyo. Pangingibabawin niyo na ang liwanag niya at hindi ang dilim na nag-aari sa inyo. Sapagkat siya'y totoo, tapat kanino mang tao. Kaya nga't kung siya'y kasama, hindi mo namamalayan lumilipas ang magdamag, nakakatapos ka sa maghapon, at nakikita mo kung anong dulot sa iyo. Hindi lamang ang kakulangan mo at mga kulang sa buhay mo ang siyang dapat mong suriin at hanapin ng kapunuan, kundi kung paano ka nagkukulang sama upang hilingin mo sa Kanyang ito'y Kanyang mapunuan. Sa pamamagitan ng Kanyang katuruan na kay Inam, tuturuan ka kung paano mo mapupunuan ang mga pagkukulang mo sa Kanya bilang ama mong tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapag hiniling mo sa Kanya, ang maging ganap ka, ituturo niya sa iyo kung paano ka magiging ganap na anak niya. Kapag hiniling mo sa Kanya, Panginoon, ako'y pagharian ng iyong espiritu. Paghaharian ka niya at hindi isang espiritong masamang mag-aakay sa iyo sa di tama't marapat ang siyang matatanggap mo. Lahat ng mabuti sama ang ikabubuti sa Kanya. Kaya't lahat ng nagnanasa ng mabuti't ikabubuti sa buhay ng bawat isa, siyang hahanapin upang siya'y masumpungan. Siyang pakikiisahin, pakikitunguhan at pakikisamahan upang maramdaman ang paghahari niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mararamdaman mo lamang ang isang bagay na mahalaga sa iyo kapag siya'y di mo na nakikita. Na kung siya'y binaliwala mo, na kung siya'y ginamit mo naman ng todo-todo, na namadali siyang nasira ng siranay, tsaka mo'y nahanap-hanap para muli gamitin siya. O dili kaya naman, nang mawala siya sa iyo, doon mo siya pinahahalagahan. Huwag dumating at sumapit sa inyong buhay, na kung kailan kailangan nyo ang kalinga ng Ama, at mapadama sa inyo kung gaano siya kahalaga, saka naman lumayo na siya at ayaw niyang magpadama na. Kaya't patuloy niyo siyang mithiin na siyang manguna at madama ng puso niyo. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Lahat ba ng mithiin ng tao natatanggap niya? Nakukuha niya? Nakakamit niya? Hindi. Sapagkat kung minsan may mithiin kang pinakamimithi mo, yaw naman ang di mo makuha-kuha. Subalit mithiin ninyo ang Diyos, sigurado, hindi nyo man siya pag-aari at di nyo maaari dahil lahat siya'y pag-aari ng tao. Subalit, makakamtan nyo ang paghahari ng Espiritu niya. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? May itatanong baga kayo? Kaya kailanman hindi maaring magsama ang lumang ugali at bagong pag-uugali. Kaya kailangang itakwil na ang luma at tanggapin nyo ng manahan ang bagong kaloob na pagbabagong buhay nyo. At ang mga nasumpungan ninyong kay sarap na naka-stack na matagal nyong hindi nasumpungan at nakita at nakilala. Kapag nakita at naramdaman, nakilala nyo at nakamtan, hahanap-hanapin nyo naman ang lasa niya. Yaon ang kaloob ng Ama na kay luwat niyang nilihim sa mga tao na hindi kumikilala at nakakakilala sa Kanya. Kapag naramdaman at nasumpungan siya,
Mimithiin nyo't mananahan kayong sasabihin sa Kanya, Diyos ko, maghari ka na't manahan sa akin. Kay sarap mo palang kapiling. Kay sarap mo palang magmahal. Kay sarap mo palang umaliw. Kay sarap mo palang kumalinga. Kay sarap mo palang kasama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? O sige nga, sino bang matibay na katawan na magsasabing hindi man lang siya nagkasakit mula bata siya? Taas nga ang kamay. Wala. Sapagkat lahat ng tao dumaranas ng sakit. Iba't iba lamang sakit o karamdaman o sakit. Buhay ba ang Diyos? Subalit, sa iba't iba man na karamdaman, sakit o sakit, ang Diyos ang gumagamot at nagbibigay ng pagkagaling o kagalingan. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, maluwat na ba ninyong binabata ang nararamdaman ninyo sa katawan nyo? Kung maluwat na, may Diyos na maluwat na ring naghihintay sa inyo para kilalanin, tanggapin nyo at maghari siya sa inyo. Maluwat na ba kayong nagdurusa sa mga pinagdurusahan ninyo? Ang Diyos na mapagbigay, mapagmahal, ang amang walang hanggan, walang maluwat na pagdurusang di niya kayang iparang kapag siyang nakamtan at nasumpungan. Halina kayo, mga iniibig ko't minamahal na totoo, pangunahat pagharian, kayo ng tunay at totoong Espiritu. Espiritong walang maliw, walang kamatayan, at di mamamatay. Liwanag ang dulot kanino man, maghari kanino man sa inyong naririto, upang kayo'y magtamasa, makadama, umuwing may sigla. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Dakila ang Diyos. Kaya habang may panahon, patuloy namnamin, patuloy hanapin ang mabuting kaloob ng Ama sa tao. Espiritu na marapat kilalanin, masumpungan, maramdaman, at kamtin. Pagharian kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nga sinabing maliwanag, ako ay ako nga. Ako ang simula at ang wakas ng buhay ng tao sa lupa. Alpha at Omega. Sa makatwid, ang Ama noon, ngayon at magpakailanman, walang pagbabago. Ngunit tao, dapat magbago. Ang mababago niya. At dapat baguhin. Sapagkat, kung ang dapat baguhin ay di mababago, paano nyo makikilala ang Diyos na totoo? Subalit ang hindi na dapat baguhin ay manahan na, yaw ng kabutihang taglay na, at patuloy pang maging mabuti. Paghahari walang katapusan, pagharian kayong ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Sa kapangyarihan ng Ama, ang matibay ang pananalig at pananampalataya. Dehydration man kayo, na-dehydrate man kayo, pwede kayong lamnan muli niya ng tubig para muli paandarin sa inyong buong katawan.
Kung wala kayong iniisip kundi siya ang buhay, ang kapangyarihan niya at himala ay tatamasahin. Kaya nga't mayroon siyang pinatitibay na mga anak upang siyang daluyan ng katotohanan at mapagtibay ang katotohanan ng Diyos ay hiwaga at himala ang gawa. Kaya mapapalad kayong mga pinagtitibay para patotohanan ang kanyang kahiwagaan, para maramdaman nyo ang kanyang pagmamahal, at para mapatotohanan ang alam magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo makalaan. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Bigyan mong isa. Hoy! Bigyan mo isa. Alam kong may magagawa ang Ama. Kung minsan bilang lingkod, para bagang pakiramdam mo kung minsan di ka pinakinggan ng Diyos mo. Samantalang araw-gabi pinaglilingkuran mo na siya. Samantalang araw-gabi pinagsusumakitan mo siyang paglingkuran. Samantalang araw-gabi nagmimithi kang huwag kanyang masubukan. Subalit kung magkaminsan, akala mo ba'y para kang hindi pinakikinggan? Ngunit,
labanan nyo iyan. Sapagkat, diyan kayo tinitingnan. Kung sa kabila ng pakiramdam nyo, di kayo pinakinggan at di kayo pakikinggan, yun pala, doon niya pinakikita. Mayroon siyang ginagawang di mo alam. Hanapin mo, pakikita niya, may nagawa siya, di mo man siya nakita, may gumagawa siyang gagawin pa ang lahat ng makabubuti na di niya ipakikita. Matutuklasan mo na lamang, masusumpungan mo na lamang, gayon pala kaywaga siya sa buhay mo, tao. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Akala nyo lang ang mga lingkod ay walang mga pinagdaraanan. Nakikita nyo kung magbahagi, nagpapasaya, nagpapatibay, nagpapalakas ng loob, nagpapatatag. Subalit wala kayong kamalayan. Ang mga pinagdaraanan niyang ay napakahirap pakibakahan. Subalit dahil sa Diyos na buhay, nakakayanan sa kabilaman ng kumisay may luha. Mga minamahal, yamang tapos na rin lang naman. At dapat, pagkatapos po namin pinakikibakahan, doon namin ay sisiwalat kung paano ang Diyos namin pinaglilingkuran ay buhay at tapat, totoo at ganap. Kung may nakakasaksi sa inyo sa mahal na kapatid na si Maria, kung ano yung binagsak ng katawan niya, kumisan kapwa mo pa mga dapat magpapalakas ang loob eh. Sila pa magsasabing, ay ba't pumayat ka? Ay ba't naman pumayat ka? Ay, bakit ba ka? Sa halip na, kapatid, kaya mo yan. Huwag kang ganyan, labanan mo yan. Kaya kuminsan napakahirapan dumaing. Kahit nakapwa mo palingkod. Minsan, magpapahina pa sila sa'yo. Sa halip na patatagin, palakasin ka. Bibigyan ka pa ng kahinaan. Mapakahirap pong magbanyos. Subalit hindi nakikita yan ng tao. Bakit? Lahat ng langhap ng singaw ng tao ay naaamoy mo. Habang binubuhusan mo, umuusok ang katawan ng tao. Yan ang di nababatid ng tao. Kaya nga, sa una pa lamang suko na siya, ngunit sa kalooban ng Ama, hindi maaari. Kaya nga walang makakabata. Walang makababata. Pinakikita lang ng Diyos na walang makababata, kundi siya ang maghahari. Walang makababata. Binabatang lahat ng ito para sa salitang binigay ng libre, pamahagi mo ng libre, at mahalin mo ang kapwa mo, pahalagaan mo. Subalit hindi ito nakikita ng marami. Hindi ito pinapabatid sa inyo para patanaw ng utang na loob. Para tumanaw ng utang na loob. Subalit, hindi magpapatanaw ng utang na loob, kundi para mapabatid sa inyo. Mga lingkod na nakikibaka, pinakikibakahan ang dapat pakibakahan na lang alang sama. Subalit, marami pang taong walang pang-unawa at walang pandama. Ang mahalaga, ang Diyos na nakikita, ang lahat ng ginagawa na ito, siyang gumaganti sa lahat. Maraming nagsasabi, baka eka may ganyan ka na, baka eka may ganun ka na. Ang sabi sa kanya, pa-ultrasound ka. Sulong, pates ka lahat ng iyong mga. Isang araw dumatalang espiritu at tinunguhan po ako, pinatungo siya. Pasubali ko sa iyo, kaya ka nagkakaganyan, eka, nakabukas ang tokong mo. Sa mga lalalanghap mo, eka, ng ano, tsaka yan, ekang lamig mo. Bakit? Sapagkat isang buhay Kristiyano, isang buhay mananampalataya, isang pinakikibakahang mahirap na buhay para lang makapaglingkod, anong gagawin? Ganap buhay pa. Kaya mapapalad nga kayo na nakakapaghanap buhay pa para sa pamilya nyo. Paano naman kaming hindi nakakapaghanap buhay para sa oras na iuukol para sa inyong lahat? Amin na mahal, napakabuti ng Diyos. Gayong pa mang hirap at sakit ang kanyang pinagdaanan, dahil bubuhayin pa siya at mabubuhay pa sa simpleng gamot, sa simpleng kaparaanan. Dahon-dahon sa una, ayaw niyang magpa-check up, ayaw niyang magpa-hospital. Puro dahon-dahon. Sabi niya, ang lumabas po sa unang ultrasound, diffuse fatty liver.
change. Oh, wala yan. Napakasimple yan. Hindi diyan pagmumula ng sikmura mo. Iwasan mo na lamang ang ganito, 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 sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu niya. Para hindi tumaas yung mga cholesterol mo, mga uric acid mo, para hindi tumaas ang diabetes mo. Sa madaling salita po, maraming nagsasabi, kawawa naman kasi kapatid na Maria. Siya po Maria, pumayat. Ano kaya ang sakit niya? Dito pinatototohanan ng Diyos. Siya'y buhay naming pinaglilingkuran. Kapag bubuhayin kay mabubuhay ka pa. Sa pamamagitan ng mga daon-daon, tinain niya po. Nilabas niya yung fatty liver, mga mantika. Sabi niya, po, yung dumi ko po para ako nagagana. Oh, manalig ka, dinudumi mo lang yan. Dinudumi mo lang yung fatty liver mo at wala kang depresya. Panaligan mo. Bilang kapatid po, masakit yun. Pag nakikita mong nahirapan ng sino man, nakapamilya mo, lalo tigit. Anong dinudulog ko? Panginoon, hindi ko pa kaya ang kapatid ko'y mawala. Dahil wala na po ang isa, kulang na po kami ng isa. Sabi ko, siya'y kasama ko at kakibat ko sa paglilingkod. Bigay mo pa sa kanyang buhay. Hindi niya po kayang i-discuss sa inyo ito, kaya ako po ang pinaghari ng Espiritu para ipaliwanag ko ng mabuti. Isang araw, kita ko po, gupo na siya na, ayaw mo magpa-hospital, ayaw mo magpa-doktor. Ako, wag mo intindihin. Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Kahit sabihin nilang, nanggagamot sila, bakit di sila magpa-doktor? Bakit hindi nila mapagaling? Ba't hindi nila maganyan? Wala akong pakialam. Ibig ko sabihin, hindi ko iniintindi yung mga sasabihin ng tao sapagkat kung si Kristo, hinamak, tinanong, anak ka pala ng Diyos, ba't di mo iligtas ang sarili mo? Ako pa kaya taong tao? Kaya sabi ko sa kanya, sulong, kung di mo kaya, padala ka ng hospital. Hindi po, eka. O sige, pa-dextrose. Buhay po ang Diyos sa pamamagitan ng dextrose lang para hindi makainom, makakain dahil sinusuka, dahil naka-open ang toko. Buhay po ang isang Panginoong pinaglilingkuran namin at isang gamot lang na tinurok. Isang-isa lang para mawala yung sakit. Gagaling ka na ba dyan? Kung talagang sakit yan, mga minamahal, dyan po napapatotohanan ng Diyos na pinaglilingkuran namin kung bakit kailangan mo siyang pagtibayin paglingkuran, kung bakit kailangan mo siyang hanapin at patuloy na paglingkuran. Habang may buhay, may pamamaraan, at sa simple, ikay gagaling. Subalit kung hindi niya nakalooban, kahit na napakalalim pa ng paghukayan mong salapi, at marami kang ibubugnos, tubusin mo ang iyong karamdaman. Pag di ka na niya pagagalingin, wala nang silbi. Kaya magpasalamat kayo kung binibigay pang pagkakataong kayo'y magsigaling at kayo'y gagaling. Hanapin niyo ang matuwid na kalooban ng Ama at damhin ninyo ang pagmamahal niya at kayo hindi niya pababayaan kailanman. At pagkatapos nito, sabi ni Mother, pa-ultrasound po nga natin ulit. Ang fatty liver, negative. Normal. Pagkatapos sasabihin ng tao, dahon. Bakit? May namatay na ba sa dahon-dahon? Wala pang namatay sa mga hinatol sa dahon-dahon dito. Subalit marami nang nailigtas. Dahil ang marami walang salapi, nailigtas sa utang, nailigtas sa sakit. Dahil sa kaloob ng Ama na walang magdudunong-dunungan para tubusin ang buhay mo, pagalingin ka. Sa lahat ng huwag mong dapat gawin, ang akuin mo ang karamdaman ng tao at maggamot-gamutan ka, kung mapahamak mamatay, kasalanan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya kailanman hindi maggagamot-gamutan sa dakong ito sapagkat wala namang bayad para kay maggamot-gamutan at yumaman. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang paliwanag na ito'y hindi para komersyal, para kayo'y maakit, para kayo'y sumunod, kundi para kilalanin nyo ang kahiwagaan at kadakilan ng Diyos kung papaano kayo ay dapat kumilala sa Kanya nang sa simpleng pamamaraan kapag ginusto niya'y wala na kayong hahanapin pa. Wala na kayong tatanungin pa sapagkat siyang buhay sa Kanyang lakas. Ngayon, maraming taong mapagsalita, ganon. Subalit sariling pamilya, tinitipid at pinagdadamutan, sinusumbatan. Binigyan kita ng ganon, binigyan kita ng ganon.
O, ba't binigyan mo pa, susumbatan mo pala? Mga minamahal, ang buhay ay buhay. Kung minsan, kitang-kita ng Ama kung papaano dahil lamang sa karamdaman nagugupo sa pagkakautang ng tao. Kaya itong gawain ito ay para sa mga taong lugmok na gusto niyang ibangon, iahon, kung kikilalanin at siya'y tatanggapin, mararamdaman. Kaya't kung ang tao lamang ay tunay na masusumpungan ang mga nakatagong kayamanan ng Diyos, sasabihin nyo, masarap siyang kapiling. Ang mga nakatagong karunungan ng Diyos, sasabihin nyo, masarap siyang kapiling. Ang mga nakatagong lihim niya, na kapag nasumpungan nyo, magbibigay sigla, liwanag ng buhay nyo. Hindi bawal magpagamot, magpa-hospital, uminom ng gamot, magpa-doktor. Ang bawal, manahan ka sa taong may kamatayan, na magtiwala ka sa Kanya't itiwala mong buhay, kundi dapat magtiwala ka sa Ama na gawin lamang niyang instrumento ang kapwa mo para sa buhay mo. Hindi para siya ang bumuhay sa iyo. Kaya't ang maliwanag na wika niya, huwag kayong magtitiwala sa kapwa niyo may buhay, kundi kayo'y maniwala at magtiwala sa hindi niyo nakikitang bubuhay ng patay, papatay ng buhay, na di nakikita ng sinuman at walang makakakita kahit sinuman. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Bakit pinaliwanag ito? Maraming pasyenteng may fatty liver. Subalit, masyadong dibdiban at dinidibdib. Ang nakamamatay, ang pagdiribdib sa buhay, hindi ang fatty liver. Buhay ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Mas matinding nakamamatay ang sobrang pag-alala, pagkatakot, pagkabahala sa buhay. At ang lumbay, kaya nga, kung kayo'y matalinong tao, paaagaw nyo sa Diyos ang lumbay nyo, paaagaw nyo sa Diyos ang hinagpis nyo, paaagaw nyo sa Diyos ang alalahanin nyo, upang iparam niya ito at kayo'y lumakas sa Kanya, sapagkat siya ang buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang bawat naglingkod ay may sinuko at sinukuan. Subalit, di man makitay at masilayan ng mga anak na hindi makakita at makakilalang tapat. Ang mahalaga, ang may anak sa lahat, kitang-kita niya ang nagaganap. Pagharian kayo, mga minamahal ko, sumainyong kapayapaan, pangungunay Ama, paghahari siya upang makamit mo ang grasyang liwanag ng buhay mo tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ano pang mabilis makamatay at makapagpagupo ng karamdaman? Ang nerbiyos. Dahil iniisip mo baka kung ano na natuturete na utak mo. Dahil sa nararamdaman mo, ibabaluktot mo na ang katawan mo, igugupo mo na ang katawan mo, humihina ka, di ka lumalakas, namamatay ka, di ka mabubuhay. At yan ang pawang katotohanan, kaya magpakatalino kayo, tao, sa dapat niyong tanggapin, sa pumapasok sa isip nyo, sa nararamdaman ng puso nyo, upang makapangibabaw ang amang walang hanggan, ang kapangyarihan. Habang may buhay, may paraan at kaparaanan, kung siyang hahanapin, pagkakaloob niyang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya, napakabuti ng Diyos. Kung masusuri nyo lamang at ganap nyong mapagtatanto
utak ng tao'y ginagamit niya para gumawa ng madali at makagagaan sa communication. Kaya lamang ang mga makasalanan, ginagamit ito sa kamalian. Tulad ng mga gadget na tinatawag na yan, cellphone, computer, etc., etc., para mabilis ang ugnayan ng tao. Kumisan, ginamit ito sa maganda, kumisan, ginagamit ito sa masama. Kaya kung mapapahamak ka, ikaw ang may gawa. Hindi ang ama, hindi ang iyong cellphone, ang iyong iPad, ang iyong computer. Ikaw na nagkakamali sa isip mo'y tumutugon, tumatanggap. Gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo ito. Kung alam mong mali, ba't mo gagawin? May sentido kumun ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagharian, kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ano yung pagkakasala na yon? Sa pamamagitan ng mga ganyan, may nag-aaway, may nagtatalo at mayroong nag-iwalay. Chismisan, siraan, nalihim. Subalit, kung ang ginagawa lamang na paggamit dito, kung paano magbubuo at makabubuo at maglalapit ng kapwa, napakabuti ng ginawa ng Ama sa utak ng taong nakatuklas niyan. Ang paglalapit ng malalayo, ang ugnayan ng magkalayo upang mapabilis ang ugnayan sa puso, sa isip, sa mata. Kapag malayo ang anak mo, masawa mo, magulang mo, nakakausap mo ng harapan sa pamamagitan ng mga bagay na yan. Subalit, sa bagay ding iyan, maraming napahamak, maraming nagkamali. Kaya, kung anong ginawa nyo, mabutit masama, hahatulan ng Ama. Narinig ninyo ang nasa banal na salita? Ang bawat ginawa ng tao, mabuti at masama, siya ang hahatol. Siya ang saksi. Kaya, mabuti nang hatulan ka sa maganda at mabuting makakabuti sa iyo, kaysa hatulan kang ikapapahamak mo at makapagpapahamak sa iyo at mapaparusahan ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, may sakit pa ba kayo? Malungkot pa ba kayo? Ano ang tanong? Ba't kayong mga alagad, mga kasamahan ni Juan at ng mga Pariseo? Wala silang ginawa kundi manalangin at sila'y mag-ayuno. Bakit mag-aayuno sila samantalang kasama ang kinakasal? Sino kang mag-aayuno samantalang kasama nilang kinakasal na dapat sila'y makipagsaya at magsaya sa araw at oras na yaon? Kasama mo ang Kristo, ba't di ka maging maligaya? Kasama mo ang Kristo, ba't di ka pumayapa ang isipan? Kasama mo ang Kristo, ba't nag-aalala ka sa buhay? Alam mong may Kristo ka't may Ama, bakit ka natatakot? Bukas ay walang pera. Ang alamin mo, ang Diyos mong buhay na di mo nakikita, may magagawa tuwi na sa buhay mo. Pagpalain kayo. Yan ang katotohanan na kung kasama mo ang Kristo, bakit ka magdurusa? Samantalang alam mo, siya ang katubusan mo sa pagdurusa ng buhay mo. Pagpalain kayo. Kaya ang pag-aayuno ay naaayon din at nababatay sa paghahari at gawa ng Ama. Sa pamamagitan ng anak, matutunan niyong lahat ang tama at marapat. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Kung magkagayon, maramdaman niyong aakay sa inyo sa daang matuwid at daanang katotohanan. Masumpungan niyo ang daang matuwid at daanang katotohanan. Makamtan niyo ang tunay na kasiyahan at kagalakan sa puso, wag sa nguso. Sa bagay na di nyo nakikita, wag sa bagay na nakikita ng mata. Sa Ama na nagpapadama ng pag-ibig niya at wag sa talusirang kapwa-tao. Nang sa gayon, maging ganap at tapat
ang bawat isa. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tandaan ninyo, kapag ang mabuti layunin at mabuti ang layunin, ang Diyos ang magbibigay tagumpay. Subalit kapag ang layunin mo'y pang sarili mo at pang sanlibutan lamang, daratal ang kapighatian na sa unay sarap, sa huli, hirap. Kaya mas maganda pa ang naunang hirap sa iyong pananampalataya, subalit habang nagluluwat, ika'y nagagalang. Gumagaan, pagaan ng pagaan, pasan-pasan mong hindi mo kakayanin at kaya kung nag-iisa ka lamang. Sapagkat may Diyos Ama, may Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, halina, halina, halina kayo. Ang bawat isa'y sumuko ng totoo. Nang makita nyo at makilala nyo, ang sinukuan nyo'y di tao, at ang pagsusukuan nyo'y ang may pahiram ng buhay nyo. Pagpalain kayo, huwag nyong hintayin ang wikangang maliwanag na wala na muna ang pananaw nyo, na wala na muna ang pandinig nyo, na wala na muna ang panlasa nyo, na wala na ang paghakbang nyo, na wala na ang pandama nyo, na wala na ang lahat ng dapat ay naririyan pa bago nyo malimutan ang Ama, masumpungan nyo siya habang may kalakasan, may kaliwanagan ng mata, may malakas na pandinig, may panlasa ng bibig, may pandamang puso nyo, at buhay pa kayo na may kalakasan. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong. May bukas pa. Tara na po. Buhay po ba ang Diyos? Masaya na po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Lagi niyong tatandaan, ang salitang banal ay nagbibigay sigla, buhay, lakas, at ligaya. Pagpalain kayo. Tayo na. Alina kayo.